Normal lang ang tumulong sa mga taong malapit sa buhay natin at sa kapwa kahit na hindi natin sila masyadong kilala. Katulad ni Joanne, lumaki siyang isang matulungin. Hanggat meron siya at hanggat kaya niya, ay tutulong siya ng walang hinihintay na kapalit. Sinabi ko naman kasi sa'yo na pigilan mo ang sarili mong tumulong, Joanne. Matanda ka na. Alam mo na kung kailan ka inaabuso ng mga taong lumalapit sa'yo. Nagsesermong angil ng isang babae sa kanyang kaibigan. Alam ko naman yun, Richelle, pero kilala mo naman ako, di ba? Alam mo, hindi ako basta-basta makakatanggi sa kanila. Isa na nga yan sa problema eh. Yan ang nagiging dahilan para abusuhin ka nila. Lalong-lalo na yung tita mong alagad ni Satanas. Tumungga ng alak ang babae. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, be. Umpisahan mo sa pagtanggi sa kanila kapag lumapit ulit sila sa'yo para humingi ng tulong. Hindi pwedeng bigay ka na lang ng bigay pagkatapos wala namang natitira sa'yo. Mabuti ba sana kung marunong silang magpasalamat o tumanaw ng utang na loob eh. Pero hindi. Sinusubukan ko naman. Parang ang hirap-hirap lang talaga kapag nasa sitwasyon na ganun ka na. Nagsali ng alak sa baso si Richelle. Look at yourself. Joanne, malapit ka nang mag-30, pero wala ka pang asawa o nobyo man lang. Huwag mo sabihin sa akin na tatanda ka na lang na dalaga dahil mas inuuna mo yung mga taong gumagamit at nangaabuso sa'yo. Hindi naman ako nagmamadali na magkaroon ng nobyo o asawa, no? Hindi ka nga nagmamadali, pero nauubusan ka na ng oras. Alam nating parehas na kapag dumating tayo sa 30, kakaunti na lang ang mga lalaking magkaka-interes sa atin. Kaya ko naman, kahit wala akong lalaki sa buhay. Kahit na, dapat ini-enjoy mo yung mga bagay-bagay sa edad mo. Ay, pero hindi mo nagagawa dahil tutok na tutok ka dyan sa tindahan mo. Dahil kailangan mo makatulong sa ibang tao. For once, pagtuunan mo naman ng pansin ang sarili mo. Hindi na nakapagsalita si Joanne dahil alam naman niyang tama ang sinasabi ng kaibigan niya. Ilang beses na siyang sinermo na ni Richelle pagdating sa ganitong bagay ngunit hanggang ngayon ay wala siyang magawa para mabago ang mga nangyayari sa buhay niya. Ang tingin ng magkaibigan ay natuon sa isang gwapong binata na kakapasok lang sa bar. Naglakad ito sa harap nila dahilan para mapasunod ang kanilang mga mata hanggang makalapit ito sa counter. Nagkatinginan ng magkaibigan pagkatapos ay isang mapang-asar na ngisi ang sumilay sa labi ni Richelle. Type mo? Nangaasar na tanong ng babae. Huwag mo nang subukang magsinungaling sa akin, Joanne. Kilalang kilala na kita. Kaya naman hindi mo ako maluloko. Ano bang sinasabi mo, Bes? Wala namang masama kung type mong lalaking yun ah. Gwapo siya. Sigurado akong matipuno rin ang katawan kasi tingnan mo naman ang braso niya, oh. Sigurado akong malaki at Richelle ang bibig mo. Ano ba? Sinasabi ko lang naman ang napansin ko ah. Natawa ang babae at maya-maya lang ay tumungga na ulit ng alak. Ang mabuti pa, lapitan mo na siya para naman magkaroon ng kulay ang love life mo. Malay mo, madiligan na rin ang pechay mo, di ba? Diyos ko naman, Richelle, tatapalan ko na talaga yung bibig mo. Mas lalo namang natawa ang babae na siya namang lalong kinaasar ni Joanne. Sa kabila ng pangaasar ng kaibigan, natagpuan na lang ng dalaga ang kanyang sarili na nakatingin sa lalaking pumasok kanina sa bar. Pinagmasdan niya ito ng maigi at kasabay ng paglakas ng tugtog ay ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pilit binaliwala ni Joanne ang nararamdaman niya at nagpatuloy siya sa pag-inom ng alak. Teka, nasa na si Richelle? Nagtatakang tanong ng dalaga. Hindi man lang siya nagpaalam. Ramdam na ni Joanne ang epekto ng alak sa kanyang katawan. Bahagya na rin siyang nahihilo at ibang init ang bumabalot sa kanya ng mga sandaling yon. Maya-maya lang ay binalik niya ang tingin niya sa pwesto ng lalaki kanina, ngunit wala na ito. Hinahanap mo ba ako? Biglang tanong ng isang lalaki na nasa tabi na ng dalaga. Halos mapaigtad sa kinauupuan si Joanne. Bakit ba nang kugulat ka? Sino ka ba? Kanina mo pa ako pinagmamasdan. Kaya naman nilapitan na kita. Ako nga pala si Calum. Pinagmamasdan? Oh, ang assuming mo naman. Natawa ang binata. Pagpasok ka pa lang. Nakasunod ng tingin mo sa akin, miss. Sigurado akong pinagmamasdan mo nga ako.
Napaiwas ng tingin ng dalaga dahil sa kahihiyan. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya at ang presensya ni Callum na malapit sa kanya ay nagdudulot ng pagkabaliw nito. Wala ka bang balak na sabihin sa akin ang pangalan mo? At bakit ko naman gagawin yon, Aber? Pinagmamasdan mo ako simula nung pumasok ako rito eh. Sa tingin ko, gusto mong malaman ang pangalan ko. Kaya sinabi ko na. Sa tingin ko rin, pabor sa'yo na magkausap tayo ngayon. 'Di ba? Ay, wow. Ang assuming mo talaga. Sabihin mo na sa akin ang pangalan mo, miss. Ngumisi ang binata at bahagya pang lumapit sa dalaga. Dahil kung di mo gagawin yun, ay di kita titigilan sa pangungulit ko buong gabi. Whatever. Aalis na lang ako kung ganyan ang gagawin mo. Tumayo si Joanne na takmang maglalakad na palayo nang biglang hawakan ni Callum ang braso niya. Kunot noon niya itong nilingon, ngunit isang ngiti lang ang iginawad sa kanya ng binata. Mas lalo tuloy nag-init ang katawan at mukha niya dahil sa ginawa nito. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Hindi kita bibitawan hanggat di mo sinasabi sa akin ang pangalan mo. Joanne. Ako si Joanne. Okay na ba? Ha? Masaya ka na? Nice name. Gusto mo bang ibigay ko si apelido ko? Napangiwi ang dalaga. Nilalandi mo ba ako? Yun bang tawag dito sa ginagawa ko? Okay, fine. Sige. Nilalandi nga kita. Ay, bakit parang napipilitan ka pa? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang naman malaman ng pangalan mo at makausap ka. Pero mukhang paglalandi ang tingin mo dun eh. Kaya sumang-ayon na lang ako sa'yo. Ha? Pinagtitripan mo ba ako? Bakit ko naman gagawin yun? Dahil naiinis ako sa ginagawa mo. Bitawan mo na nga ako. Uuwi na ako. Natawa ang binata pero agad niya rin namang binitawan ang braso ni Joanne. Pinanood niya pa itong maglakad papunta sa gitna ng bar at hilahin ng isa pang babae na nagsasayaw roon. Hindi rin maintindihan ni Callum ang kanyang sarili kung bakit niya nilapitan ng dalaga. Basta ang tanging hangad niya lang ay ang makausap ito at malaman ang pangalan. Ay, wait lang bes, nag-enjoy pa ako eh. Reklamo ni Richelle habang hinihila siya ng kaibigan. Mamaya na tayo umuwi, okay? Maaga pa naman eh. Mabuti ka pa, nag-e-enjoy ka. Ako kasi nabubuisit. Ha? Bakit naman? Nilapitan ako ng lalaking pumasok kanina. Really? Yung lalaking gwapo at hot? Eh ano pa ginagawa mo rito? Grab the chance! Ha? Ano bang sinasabi mong grab the chance ha? Eh naiimpyerno na nga ako dun eh. Eto na nga ang pagkakataon mo para madiligan ka. Kaya huwag mo nang palagpasin. Hindi ko kailangan ng dilig. Ewan ko sa iyo, Joanne. Bahala ka basta ako mag-i-enjoy ako. Naiwang, nakamaang ang dalaga nang maglakad pabalik sa dance floor si Richelle. Mariin siyang napapikit habang umiiling bago siya naglakad pabalik sa pwesto nila kanina. Naroon pa rin si Callum at malawak ang ngiti sa mga lapi na siyang dahilan para mas lalong mainis si Joanne. Ang akala ko ba uwi ka na? Nangaasar na tanong ng binata. Huwag mo na akong inisin lalo. Pwede bang umalis ka na sa table namin? Wala ka naman kasama rito ha. Kasi nagsasayaw ang kaibigan mo, di ba? Kaya masamahan kita. Hindi ko kailangan ng kasama at hindi kita kailangan. Inabala ni Joanne ang kanyang sarili sa pagtungga ng alak. Hindi pa rin nawawala ang inis niya para sa binata. Sa paglipas ng mga oras ay mas lalong dumami ang nainom na alak ng dalaga habang nasa tabi niya pa rin si Callum. At kung ano-ano na ang pinag-uusapan nila. Kung ganun ay single ka? Wala ka pang naging nobya kahit isa? At wala pa rin niligawan kahit isa nun? Seryosong tanong ni Joanne. Tumango ang binata. Yes. May problema ba ron? Baka bading ka. Ano? Baka bading ka. Baka kaya wala ka pang natitipong babae dahil lalaki rin pala yung tipo mo. Sino nagsabi sa'yo na wala pa ako natitipong babae? Ang tanda mo na kaya, sa edad mong yan, wala ka pang naging nobya o niligawan. E di, ibig sabihin nun, wala ka pang natitipuhan na babae. May natitipuhan na nga ako. Bigla?
Imposible. Baka naman dinitinay mo lang ang katotohanan ng bading ka. Napasimangot si Calum. Gusto mo bang patunayan ko sa'yo na hindi ako bading? Paano man naman gagawin yon, Aber? Kayang-kaya kitang halikan dito mismo sa pwesto natin. Nanlaki ang mga mata ni Joanne. At bakit naman ako papayag dyan, Aber? Dahil pa ulit-ulit mong sinasabi na bading ako. Pero hindi nga. Para matahimik ka na, papatunayan ko sa'yo ngayon mismo na hindi ako bading. Whatever. Kung hindi ka bading, dapat nagkanobya ka na. Kahit isa man lang. O kaya naman, may naligawan ka man lang noon. Kaya kung wala kang natitipuhan ng babae ngayon, ay, bading ka nga. Paano kung sabihin ko sa'yo na may natitipuhan na ako? Di hindi ka bading. Congrats. Paano kung sabihin ko sa'yo na ikaw ang natitipuhan kong yan? Halos maibuga ni Joanne ang iniinom niyang alak dahil sa sinabi ng binata. Gulat na gulat siyang napatitig dito at kitang-kita niya ang pagiging seryoso ng mukha nito. Bigla na lang kumalabog ang dibdib ng dalaga ng mga sandaling yun. Anong sinasabi mo? Lumapit ang binata kay Joanne. Ikaw ang tipo ko. Hoy, wag ako. Iba na lang. O kaya, aminin mo na lang na bading ka. Parang di mo na kailangan magpanggap na type mo ko. Nagulat ang dalaga ng hapitin ni Calum ang bewang niya. Dahilan para mas lalong magkalapit ang katawan nila. Sa isang iglap, naglapat ang kanilang mga labi. Matamis at puno ng pag-iingat na halik. Nabigla pa si Joanne, ngunit dahil sa epekto ng alak sa kanyang katawan, ay napapikit na lang siya para namnamin ang halik ng binata. Halos mawindang si Joanne nang mapagtanto niyang umalis sila ni Calum sa pwesto nila kanina. At ngayon ay nasa isang VIP room na ng bar. Sa sobrang bilis ng pangyayari, namalaya na lamang niyang nakahubad na silang dalawa ng binata at magkatabing nakahiga sa kama. Sigurado ka na ba rito? Nag-aalin lang ang tanong ni Calum. Ilang tanong mo na ba yan, ha? Bading ka ba talaga? Ngumisi ang binata. Sisiguraduhin kong mapapatunayan ko sa'yo na hindi ako bading pagkatapos nito. Pinagbabantaan mo ba ako? Natatakot ka na ba? Tumayo si Calum at doon na tuluyang nasilayan ng dalagang tinatago niyang alaga. Halos mapasinghap ito nang makita kung gaano kalaki at kahaba ang tayong-tayo na alaga nito. Sa kabila nun, imbis na kaba, ay kasabikan ang bumalot sa katawan ni Joanne. Sa isip-isip niya mukhang mangyayari na nga ang sinasabi sa kanya ni Richelle kanina. Siguraduhin mong hindi mo pagsisisihan tong gagawin natin. Pabulong na saad ni Calum. Pwede bang simulan na lang natin? Ang dami mo namang seremonya. Bahagya pang natawa ang binata pero agad rin naman siyang kumilos. Napuno ng impit na ungol at pagdaing ang kwartong kinaroroonan nilang dalawa. Isang mainit, mapusok at puno ng pag-iingat na sandaliang namamagitan kina Calum at Joanne ng mga oras na yon. Wala silang pakialam kung dala lang ba ng alak kaya umabot sa ganun ng kaninang pag-uusap lamang. Ang tanging laman ng isip nila noon ay ang sarap at kaligayahan na nararamdaman nila. Nang magising kinabukasan ay maagang umalis si Joanne dala ang kanyang kahihiyan. Hindi na siya nag-abalang gisingin si Calum dahil ayaw niya itong makausap matapos ang nangyari sa kanila. Sa paglipas ng mga araw ay ginawa ng dalagang lahat para makalimutan ng binata pati na rin ang nangyari sa kanya. Ngunit nabigo siya. Joanne, pahiram nga muna ng 5,000. Biglang sambit ni Bebang. Bilisan mo at pupunta pa ako sa kabilang bayan. Ano na naman bang gagawin mo, tita? Magsusugal ka na naman eh. Ano bang pakialam mo? Pwede bang ibigay mo na lang sa akin ang hinihiram ko? Napailing si Joanne. Ikaw lang ang kilala kong nangungutang pero siya pa ang galit. Ang dami mong sinasabi. Bilisan mo na lang at mahuhuli ako. Labag man sa loob, ay binigay pa rin ng dalaga ang hinihiram na pera ng kanyang tita. Noon pa man, ay ganito na si Bebang. At dahil lumaki si Joanne sa poder niya, ay wala itong magawa kundi ang magbigay. Magbibigay ka rin naman pala kung ano-ano pang sinasabi mo. Singhal ni Bebang bago siya naglakad paalis. Kailan niyo babayaran?
Joanne, pairam naman 1,000. May lakad kasi kami. Ikaw rin. Kakahiram lang sa akin ng nanay mo. Wala na akong ipapahiram sa'yo. Sus, may kinikita ka naman dyan sa tindahan mo, kaya imposibleng wala. Dali na. Importante tong lakad ko eh. Bakit kaya hindi paghahanap ng trabaho ang inaatupag mo? Bakit ka ba nakikialam ha? Buhay mo ba to? Hindi ko nga buhay yan. Ako naman ang nadadamay dahil wala ka man lang plano sa buhay mo. Huwag ka na ngang maraming satsat. Bigyan mo na lang ako ng 1,000 para makalis na ako. Sunod-sunod na napabuntong hininga si Joanne. Bukod sa tita niya, isa pa sa mga pasanin niya yung pinsan nito. Parehong-pareho ng ugali ang mag-ina. At kahit naiinis na ang dalaga ay hindi naman siya makatanggi sa mga ito. Likas ang kabutihan sa pagkatao ni Joanne. At kahit anong pilit ang gawin niya para kontrolin ang pagiging matulungin niya, ay bigo siya. Sa kabilang banda naman, ilang araw nang nakalilipas nang makatagpo ni Callum ang dalaga. Nakasalo niya sa isang mainit na gabi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa isip niyang nangyari sa kanilang dalawa. Nababaliw ka na? Ilang araw ka nang wala sa katinuan na. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Kunot noong tanong ng isang lalaki. Ang dami-dami na nitong nakatambak mong trabaho pero hindi mo malang kinikibo. May oras para sa trabaho na yan, pre. Sa ngayon, may kailangan akong mahanap. Sino? Bumuntong hininga si Callum. Isang babae. Joanne ang pangalan niya. At nakilala ko siya sa bar nung isang gabi. Ano? May nakilala kang babae sa bar? Inapik ng lalaki ang braso ng kanyang kaibigan. Naks naman. Huwag mo sabihin sa akin may nangyari sa inyo. Ang totoo niya na yung meron. Isa din yun sa dahilan. Kaya gusto ko siya mahanap. Hindi kasi siya mawala sa isip ko. What the hell? In love ka na, pre? In love agad. Hindi ba pwedeng interesado lang muna kay Joanne? Parang kasi ng pagkakasabi mo ng pangalan niya, di na magugulat kung in love ka nga sa kanya. Masyado kang uuwi, Gray. Ang mabuti pa tulungan mo na lang ako mahanap siya. Una, ako nang bahala sa mga trabaho mo dito. Ako nang asikaso. Parang di na dumami. Yeah, whatever. Sinubukan ni Callum na abalahin ang sarili niya sa kanyang mga trabaho. Ngunit, nabigo siya. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang dalaga at higit sa lahat ay ang nangyari sa kanila nung isang gabi. Napatugunan lang ang binata dahil ang isa sa mga bagay na tumatak sa isip niya ay ang pechay ni Joanne. Sa nakalipas na mga araw ay paulit-ulit lamang ang nangyari kay Callum. Siya mapakali hanggat hindi niya muling nakikita ang dalaga. Para bang simula nang may mangyari sa kanila ng gabing yun, ay may naging kulang na sa buhay ng binata sa bawat araw na hindi niya nakikita si Joanne. Pre, magandang balita! Humahangos na sambit ni Gray nang pumasok siya sa opisina ng kanyang kaibigan. Narito lahat ng kailangan mo. Basahin mo na lang. Ikaw nang bahala ha, kung anong gagawin mo. Ano yan? Inilapag ng lalaki ang hawak niyang folder sa mesa ni Callum. Basahin mo na lang, sigurado akong matutuwa ka. Dala ng kuryosidad, dali-daling binasa ng binata ang laman ng folder. Parang nagniningning ang kanyang mukha sa mga nababasa. At kasabay nun ay ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Sa nakalipas na mga araw, walang ibang laman ang isip ni Callum kundi kung ano ang dapat niyang gawin oras na mahanap niya si Joanne. Ngayong nasa harap na niya ang mga impormasyon na kailangan niya, isa lang ang iniisip niya. You found her. Ngumisi si Gray. Of course. Ano ang alam mo sa akin, di ba? Thank you, pare. Hindi pupunta ko siya. Kailangan ko siya makausap. Bakas ang labis na kasabikan sa mukha ni Callum. Hindi na rin siya nagsayang ng oras at agad na tumayo para lumabas ng kanyang opisina at umalis. Kasasakay pa lang niya sa kanyang kotse ay mabilis na niya itong pinaandar at nagmaneho paalis. Hindi na malaman ng binata kung ano ang mararamdaman niya ng mga sandaling yon habang palapit siya ng palapit sa address ni Joanne. Sa kabilang banda, abala pa rin si Joanne sa kanyang sari-sari store. At katulad ng dati, hindi pa rin nawawala ang tita at pinsan niyang palaging lumalapit sa kanya. Hoy Joanne, nasaan ang hinihingi ko sa iyong pambayad ng kuryente? Pasinghal na tanong ni Bebang. Nung isang linggo ko pa sinabi sa iyo yun ah. Huwag mo sabihin, wala ka pa rin hanggang ngayon. Nagbigay na po ako noon ng pambayad sa kuryente, di ba? Nagastos ko nga, di ba? Bakit kailangan ko pang palitan? Nakapagbigay na nga ako, di ba? Ikaw ang gumastos nun, tita. Ikaw ang dapat magpalit nun. Hindi ko kailangan ng sermon mo, Joanne. Magbigay ka na lang para makaalis na ako.
Joanne! May naghahanap sa'yo! Tumakbo si Mira, papunta sa tindahan ng dalaga. Sino yon ha? Ang gwapo niya, mukhang mayaman din. Ha? Sino bang tinutukoy mo? Hindi nagpakilala eh. Hay, bati ng lalaki na siyang nagpatulala kay Joanne. Ang tagal kitang hinahanap. Dito lang pala kita matatagpuan. Kumusta ka, Joanne? Kalum, ano ginagawa mo rito? Kailangan kita makausap. Ano naman ang pag-uusapan natin? Pwede bang sa ibang lugar tayo mag-usap? Date? Magde-date kayo? Singit ni Mira. Mao, may manliligaw na si Joanne. Manliligaw? Ano ba sinasabi mo, Mira? Tumahimik ka nga dyan. Hoy, Joanne, hindi ako pumayag na magpaligaw ka. Paano na lang ang mga responsibilidad mo rito? Huminga ng malalim ang dalaga para pigilan ang inis niya. Wala naman ho akong responsibilidad dito. Ang tinutukoy niyo po ba yung responsibilidad mo sa pamilya mo at sa anak mo na pinasa mo sa akin? Abay talagang bastos ka na. Ayusin mo yung pananalita mo kung ayaw mong mapahiya ka sa manliligaw mo. Hindi ko siya manliligaw, okay? Hindi ba ito ang tamang oras ng pagdating ko? Nag-aalinlangan na tanong ni Callum. I'm sorry. Na-excite lang ako nung malaman ko kung saan kita makikita eh. Kaya nagpunta ako agad. Okay lang. Teka, mag-aayos lang ako. Sa ibang lugar na lang tayo mag-usap. Lumabas na ng tindahan si Callum para doon na lang hintayin ang dalaga. Naiwan naman si Joanne sa loob kasama ang tita at pinsan niya. Pilit niyang binaliwala ang mga titig ng mga ito. Hindi pa man nagsasalita ang dalaga, alam na agad ng dalaga ang hangarin ng mga ito. Mayaman yun, Joanne, aba? Pasaring agad ni Mira. Huwag mo kaming kalimutan, ha? Hoy, Joanne, bago ka umalis, ihiram mo muna ako ng 10,000 doon sa manliligaw mo. Ano? Nahihibang na ba kayo? Hindi ko nga siya manliligaw, tita. At kung manliligaw ko man siya, hindi ka ba nahihiya sa gusto mong mangyari? Eh bakit ako mahihiya? Manliligaw mo naman siya. Isa pa babayaran ko rin naman eh. Huwag na tayong maglokohan, tita. Sa lahat ng hinira mo sa akin, wala ka namang binalik. Bakit kita babayaran? Baka nakakalimutan mo ang ako ang kumupkup sa'yo noong mga panahong mag-isa ka. Kinupkup mo lang naman ako para pakinabangan. Araw-araw niyo ho akong napakinabangan, kaya patas na tayo. Wala ho akong tatanawin na utang na loob dahil sama ng loob lang naman ang nakuha ko mula sa inyo. Padabog nang naglakad palabas si Joanne at naiwang nakamaang ang tita at pinsan niya. Pilit siyang ngumiti nang makalapit siya kay Callum. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng kabatiya dahil hindi naman niya inaasahang magkikita pa silang muli ng binata. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Callum. Narinig mo naman lahat, di ba? Bahagyang tumango ang binata. Okay lang. Walang problema. Hindi naman ako apektado sa mga sinabi nila. Pasensya ka na. Hindi mo na dapat narinig pang mga yun eh. Hindi, ayos lang. Ano bang pag-uusapan natin? Mabuti pa. Umalis muna tayo. Saan ba tayo pupunta? Baka mamaya basta-basta na lang ako sumama sa'yo tapos may masama kang balak sa akin. Natawa si Callum. Wala akong gagawin masama sa'yo. Gusto lang talaga kita makausap. Naunang maglakad ang binata papunta sa kotse niya. Kahit nag-aalangan ay sumunod na lang si Joanne hanggang sa makasakay sila. Pareho silang tahimik sa biyahe. Pamilyar pa naman ang dalaga sa daang tinatahak nila kaya naman nabawasan ng kaba niya. Huminto ang kotse sa tapat ng isang restaurant at agad namang pumasok ang dalawa sa loob. Paano mo pala ako nahanap? Nagtatakang tanong ni Joanne nang makaupo na sila. Nagpatulong lang ako sa kaibigan ko. Importante bang pag-uusapan natin? Bakit kailangan mo pang gawin yun? Tungkol to sa atin. Nung gabing yun. Napalunok ang dalaga. Hindi ba dapat kinakalimutan na lang natin yun? Ganun naman dapat ang mga one night stand, di ba? Sinubukan ko naman. Hindi ka talaga mawala sa isip ko. Lalong-lalo na ang alin? Ang pechay mo. Ramdam ni Joanne ang mabilis na pag-init ng kanyang muka. Bastos ka? Hindi, teka lang. Sinasabi ko lang ang totoo. Kahit na, bastos ka pa rin. Okay. I'm sorry. Nadala lang ako. Gusto ko lang kasi maging totoo sa lahat ng sasabihin ko sa'yo ngayon. Pakiramdam ko,
Magsisinungaling ako kung di ko sasabihin ng tungkol doon. Napaayos ng upuang dalaga. Pinahanap at pinuntahan mo pa talaga ako para lang dyan? Nope. May gusto pa akong sabihin. Sabihin mo na. Kung titingnan kitang maigi, ang suot mo, masasabi kong mayamang tao ka. May sarili kang kumpanya, tama ba? Ibig sabihin nun, ay mahalaga sa iyo ang bawat oras na lumilipas. Kaya naman, huwag ka na magpaligoy-ligoy para matapos na to. Mas mahalaga ka at ang makausap ka kaysa sa oras na igugugol ko sa trabaho ko. Napaiwas ng tingin si Joanne. Aminado siyang kinilig siya dahil sa sinabi ni Callum. Ngunit ayaw niyang ipahalata. Nawala na ang kabat pag-aalinlangan sa nararamdaman niya kanina. Hindi na mawari ng dalaga kung ano ang dapat niyang maramdaman ng mga sandaling yon dahil sa mga sinasabi ng binata. Didiretsuhin na kita, Miss Joanne. Interesado ako sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Iba ka sa mga babaeng nakilala ko. Kahit pa one night stand lang ang nangyari sa atin noon. Tumatak sa isip at puso ko. Huwag mo lang itanong kung paano nangyari yun. Dahil kahit ako, di ko rin alam may sasagot. Nagbibiro ka ba? Umiling ang binata. Mukha bang gagawin ko lahat ng to para magbiro sa'yo ngayon? Gusto kitang ligawan, Miss Joanne. Hindi ako papayag na tanggihan mo ko. Dahil sigurado akong kukulitin kita. Lalo na ngayon, alam ko na kung saan kita mahanap. Para sa isang lalaking gustong manligaw, masyado kang bossy. Napangiwi ang dalaga. Paano mo naiisip ngayon na ligawan ako? Samantalang ang akala ko'y bading ka nung gabing yun. Kung gano'n naalala mo pala lahat. Oo naman, nakainom lang ako pero hindi ako nagka-amnesia. Ibig sabihin, naalala mo rin kung paano mo inuungol ang pangalan ko nung gabing yun. Napakagat sa pangibabang labi si Joanne pagkatapos ay mabilis na napatungo. Agad na umakit ang init sa kanyang katawan, sa kanyang mukha. Kaya ginawa niya ang lahat para maitago yun sa binata. Maghinay-hinay ka naman ang pananalita. Sinasabi ko lang kung ano nasa isip ko. Hindi ko galing magpaligoy-ligoy, Miss Joanne. Kahit na, babae pa rin ako. Babae ang kausap mo. Konting preno naman sa mga salitang binibitawan mo. Natawa si Callum. Okay. I'm sorry. Seryoso ka ba sa trip mo? Hindi to trip. Seryoso talaga ako. Narinig mo naman ang tita at pinsan ko, di ba? Wala akong pakialam sa kanila. Kung gusto mo, pwede kitang alisin sa poder nila para matahimik ka na. Kung ganun lang kadali yun ay ginawa ko na yun noon pa. Sila na lang ang natitira kong pamilya. Sila na lang ang meron ako. Kaya kahit ganun ang trato nila sa akin, hindi ko pa rin kayang iwan. Hindi ko kayang mag-isa. Nandito naman ako. Nandito ako para sa'yo. Sinasabi mo lang yan ngayon dahil interesado ka sa akin katulad ng sinabi mo. Kapag dumating ang araw na hindi ka na interesado sa akin, may iwan ako mag-isa. At yun ang ayaw kong mangyari. Maniwala ka man sa akin o hindi. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo. Hindi ako mawala ng interes sa'yo. Sa tingin ko nga, minamahal na kita ngayon eh. Ay, wow! Mahal agad. Ang bilis mo naman, Lods. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang dumating ang waiter. Dala-dala ang mga order nila. Agad silang nagsimula sa pagkain habang pinagpatuloy naman nila ang kanilang pag-uusap. Kahit papano, gumaan ang loob ni Joanne sa binata. Aminado rin naman kasi siyang hindi nawala sa isip niya si Callum. Ngunit sadyang nawalan lang siya ng pag-asa na muli pa silang magkikita. Mapayag ka na ba, Joanne? Biglang tanong ng binata matapos nilang kumain. Please, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Sigurado akong hindi ko sasayangin yun. Hindi ko alam. Anong ibig mong sabihin? Nakikita mo bang itsura ko? Ang buhay ko? Ang estado ng pamumuhay ko? Hindi yun mahalaga sa akin, Joanne. Mas mahalaga ka kumpara sa mga yun. Hinawakan ni Callum ang kamay ng dalaga na nakapatong sa mesa. Huwag mo sabihin sa akin na walang naging epekto sa'yo nangyari sa atin. Ginalingan ko ng gabing yun ha. Sinigurado kong tatatak sa isip mo yun. Ibang klase ka rin talaga. Yung bibig mo, hindi ba talaga yan marunong pubreno? Sinabi ko naman sa'yo na diretsahan ako magsalita eh. I'm sorry. It's okay. Pero hindi ko masasabi kung ano magiging desisyon ko sa panliligaw mo. Yes, aaminin ko. Hindi ka rin nawala sa isip ko matapos nung nangyari na yon. Pero ang buong akala ko kasi ay hindi na tayo magkikita pa ulit. Dahil gano'n naman dapat kapag one night stand, di ba?
Pwede bang huwag mo nang tawaging one night stand yun? Ang dumi pakinggan eh. Ano naman ang gusto mong itawag ko ron, Aber? Mainit na sandali sa pagitan nating dalawa. Napailing si Joanne at napasapo siya sa noo niya. Ang akala ko pa naman ay naging isip bata ka na dahil kung makanguso ka dyan, wagas eh. Mas malaswa pang pakinggan yung sinabi mo. Basta, ayoko nang tawagin mong one night stand na nangyari sa atin. Bahala ka nga sa buhay mo. Hindi naman ako nagmamadali sa desisyon mo. Handa akong maghintay, okay? Pero hindi ko rin maipapangako na titigil ako. Nang basta-basta lang habang hinihintay ang sagot mo. Nangunot ang noo ng dalaga. Ano naman ang ibig mong sabihin? Just wait and see. Nang araw na yon, ay napagdesisyonan pa ng dalawa na gumala pagkatapos nilang kumain sa restaurant. Sa paraang yon, mas nakapag-usap sila at mas nakilala pa nilang isa't isa. Habang tumatagal ay mas lalong gumagaan ang loob ni Joanne para sa binata, bagay na hindi niya inaasahang maramdaman sa edad niyang yon. Sa paglipas ng mga araw, ay napansin ni Joanne ang mas madalas na paglapit ng tita at pinsan niya sa kanya. Alam niya kung ano ang pakay ng mga ito pero minabuti na lamang niyang manahimik kaysa pangunahan ng mga ito. Naging madalas din ang pagpunta ni Callum sa tindahan ng dalaga na siyang mas nakadagdag sa interes ng tita at pinsan nito. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Joanne. Hinablot ni Bebang ang braso ng dalaga para mapaharap ito sa kanya. Manliligaw mo na ba ang lalaking palaging pumupunta rito sa tindahan mo? Ano naman hong pakialam niyo kung may manliligaw nga ako? Abat nakakalibutan mong ako ang nagpalaki sa iyo, ha? Kung magkaroon ka naman ng manliligaw, dapat ay dumaan muna siya sa akin. Para ano? Para hingin mo ng pera? Gagamitin mo ba ako para makapanloko ka ng tao? Mahiya ka naman, tita. Makontento ka na lang na inaabuso mo ang kabaitan ko at huwag mo nang idamay ang ibang tao. Sumusobra ka na! Isang sampalang napamaang sa dalaga. Sa tagal na niyang nakatira sa poder ng tita niya, ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya nito. Hindi niya lubos akalaing magagawa ito sa kanya ng tita niya. Lalo pat wala naman siyang ibang ginagawa kundi ang ibigay ang lahat ng hinihingi ng mga ito. Ang kapal na mukha mong sumagot-sagot sa akin. Ako pa rin ang tita mo. Mas matanda pa rin ako kaysa sa'yo. Matuto kang gumalang. Matagal na nawala ang pag-alang ko sa'yo, tita. Simula nung araw na ginamit mo ako para lang masuportahan yung pamilya mo at ang bisyo mo. Anong pinagmamalaki mo, ha? Yung maniligaw mong mayaman? Ito ang tandaan mo, Joanne. Lolokohin ka lang yan. At kapag dumating ang araw na yon, sa akin ka rin tatakbo. Sa akin ka rin babalik. Mas gugustuhin ko pa ho na magpaloko sa ibang tao kaysa magpaloko sa inyo na kamag-anak ko. Buwisit ka talagang babae ka. Akmang sasampalin ulit ni Bebang ang dalaga, ngunit nasalo niya ang kamay niya. Pabatong binitawan ni Joanne ang kamay ng tita niya. Makikita ang galit sa mga mata niya habang pinagmamasdang maigi ang matandang babae sa kanyang harap. Wala ho akong ginawang masama sa inyo, tita. Sa katunayan, binigay ko ang lahat ng kailangan niyo, lahat ng hinihingi niyo. Ultimo responsibilidad mo bilang ina ay ako ang pumasan. Pagkatapos, ito ang gagawin mo sa akin. Sasaktan mo ako. Wala kang karapatan na saktan ako dahil ako ang bumuhay sa inyo sa loob ng maraming taon. Sinusumbatan mo ako, ang kapal ng mukha mo, Joanne. Hindi kita sinusumbatan, tita. Pinapaalala ko lang sa'yo. Lahat. Dahil mukhang nakakalimutan mo na. Kung wala ako, wala rin kayo. Kung hindi dahil sa akin, hindi naman magiging bagaan ang buhay niyo. Wala kang trabaho, di ba? Puro sugal pang inaatupag mo. Yung anak mong si Mira ay tambay rin naman. Sino bumubuhay sa inyo? Ako. Isang hingi niyo lang binibigay ko agad. Kapag nagreklamo ako, kayo pa ang galit. Kung may makapal ang mukha sa atin, ikaw yun, tita. Galit na sinugod ni Bebang ang dalaga at halos lamutakin niyang panga nito. Kahit na ano pa ang sabihin mo, ako pa rin ang dahilan kung bakit ka nandito. Ako ang kumupkup sa'yo. Kaya kulang pa ang lahat ng ginawa mo para makabawi sa akin. Nagkakamali ka, tita. Dahil sa sarili kong sipag at tiyaga kaya ako nandito ngayon at may maayos na buhay. Dumating ka man noon para kupkupin ako o hindi, magiging maayos ang buhay ko. Tanging paghihirap lang naman ang binigay mo sa akin kaya huwag kang magsalita na para bang may utang na loob ako sa'yo. Dahil lang sa mga ginawa mo. Bastos ka talaga. Wala kang kwentang babae, hayop ka. Sige, saktan mo ako. Sapalin mo ulit ako. Baka nakakalimutan mo. Nasa tindahan kita. Pag-aari ko ang lugar na kinatatayuan mo. Kaya wag mong subukan ang pasensya ko, tita. Puwersahang inalis ni Joanne ang pagkakahawak ng tita niya sa panga niya. Pagkatapos ay saka ito lumayo rito. Ang tagal kong tiniis ang ugali niyong mag-ina.
ang pagtrato niyo sa akin. Ang daming beses na akong pinagsabihan ng mga kaibigan ko. Pero hindi ako nakinig sa kanila. Ngayon pasensyahan na tayo dahil sumusobra ka na. Kung hindi mo ako kayang itrato bilang pamangkin o tao man lang, huwag mo sanang kalimutang itrato ako bilang isang tao na siyang tumulong at bumuhay sa inyong mag-ina. Patabog na lumabas ng tindahan si Joanne. Dahil sa matinding inis at galit na nararamdaman niya ng mga sandaling yon, ay nais niya munang umalis at lumayo para makapagpahangin at maikalma ang kanyang sarili. Hindi pa man siya tuluyang nakakalayo, natigilan siya sa paglalakad. Kalum, nandito ka? Anong ginagawa mo rito? Aligagang tanong ni Joanne. Narinig mo lahat. Huwag mo nalang pansinin. Ayos lang naman ako. Proud ako sa'yo. Dahil ginawa mo yan. Ha? Ikaw na rin nagsabi ng ilang beses ka nang sinabihan ng kaibigan mo. Pero hindi ka nakikinig. Ngayon, may lakas ka na ng loob para tumanggi at ipagtanggol ang sarili mo sa labas ng mapang-abuso mong tita at pinsan. And I'm so proud of you. Nagulat na lang si Joanne nang bigla siyang yakapin ng binata. Sa kabila nun, pakiramdam ng dalaga ay unti-unting nawawala ang inis at galit niya nang dahil sa mainit at mahigpit na bisig ni Kalum. Let's go. Alam kong kailangan mo umalis dito para kumalma. Ang totoo niyan, kumalma na ako nang dahil sa yakap mo. Hindi, kulang pa yan. Isang ngisi ang nasilayan ni Joanne sa labi ng binata. Ngunit hindi na niya nagawang magtanong pa dahil hinila siya nito papunta sa kotse. Naging tahimik din silang dalawa sa biyahe hanggang sa mapagtanto na lamang ng dalaga kung saan sila papunta. Anong ginagawa natin dito sa bahay mo? Nagtatakang tanong ni Joanne. Namiss kasi kita. Kaya gusto ko magkaroon tayo ng oras na tayong dalawa lang. Ako? Namiss mo? Baka naman, pechay ko ang namiss mo. Napakamot sa batok ang binata. Namiss ko rin yan. Pero mas namiss talaga kita. Pwede ka namang magsinungaling. Bakit kailangan pang sumang-ayon? Bakit ba? Totoo rin naman sinabi ko Napamaang ang dalagang ngunit hindi na niya nagawang magsalita dahil hinila na siya ni Kalum papasok sa bahay. Katulad ng unang beses niyang pagpunta rito, mababakas pa rin ang pagkamangha sa kanyang mukha dahil sa maganda at nagmamahalang dekorasyon sa bahay ng binata. Sa kabila noon, mabilis na natuon ang atensyon ni Joanne sa ibang bagay, lalo na nang dumiretso sila sa kwarto at sinimulan ni Kalum ang paghalik sa liig niya. Sinasabi ko na nga ba? Angil ni Joanne pagkatapos ay saka siya natawa. Minsan napapaisip na ako kung ako ba talagang pinupuntahan at sinusundo mo o yung pechay ko Pwede bang both? Napasingha pagdalaga dahil sa kamay ni Kalum na nagsimulang maglandas sa katawan niya. Hoy, hindi pa ako pumapahayag na ligawan mo o diba? Hindi ka pa ba pumapayag? Akala ko, binigay mo na yung matamis mong oo dahil sumama ka sa akin Isa pa, kung di ka pumapayag, bakit lagi may nangyayari sa atin at wala ka naman sinasabi? Napasapos sa noo si Joanne. Wala ka talagang ideya? Napatigil si Kalum sa paghalik sa dibdib ng dalaga. Napatingala pa siya para tingnan ang mukha nito pagkatapos ay bahagya siyang umiling. Ang akala ko lang gusto mo rin tong ginagawa natin, kaya hindi ka nagrereklamo. Ang akala ko pa naman matalino ka. Siyempre, gusto ko tong ginagawa natin pero ibig sabihin lang din nun ay pumapayag na ako magpaligaw sa'yo. Parang nagliwanag ang mukha ng binata dahil sa kanyang narinig. Inihintay ko lang naman na marinig mismo mula sa bibig mong salitang yan Masaya ka na ba ngayon? Sobra. Ay, kung ganun, ituloy na natin itong ginagawa natin. Hindi ako pwedeng mabitin dahil nananakit ako ng tao. Minsan talaga napapaisip ako kung dapat na ba ako matakot sa'yo But still, mas minahal pa rin kita araw-araw. Kaya ayos lang. Natawa si Joanne, ngunit agad rin yung naglaho at napalitan ng impit niyang ungol at malalim na paghinga. Tama ngang sinabi ni Kalum na sa tuwing magkikita silang dalawa ay merong nangyayari sa kanilang dalawa at walang pinagsisihan ng dalaga sa mga yon. Isa kasi yon sa mga dahilan kung bakit tuluyan ng nabuo ang pagtingin niya para sa binata dahil ramdam na ramdam niya ang pag-aalaga at pagmamahal nito sa tuwing kasama niya ito. Gusto mo bang pag-usapan yung nangyari kanina? Biglang tanong ni Kalum nang matapos sila sa mainit na sandaling pinagsaluhan nila. Hinila ni Joanne ang kumot para mabalutan ang katawan niyang nakahubad. Pagkatapos ay saka siya naupo. Hindi ko alam. Makikinig ako. Narinig mo naman ang sinabi ni tita kanina, di ba? Ganong klaseng tao sila. Wala akong masasabi para depensahan sila. Dahil wala naman talagang magandang bagay tungkol sa kanila na maaari kong magamit. At isa pa, base sa narinig mo kanina,
masisigurado mo na agad na meron silang masamang intensyon sa'yo. Wala naman akong pakialam sa kanila. Ikaw ang mahalaga sa akin. Sa'yo lang nakatuon ang atensyon ko. Kahit na, kapag pinagpatuloy natin tong meron tayo, mas malalapit ka sa kanila. At yun ang iniiwasan kong mangyari. Natatandaan mo pa naman na sinabi ko, di ba? Pwede kitang ilis sa kinatatuyuan mo ngayon. Sumama ka sa akin. At ano, iwan sila. Baka kung saan lang sila pulutin kapag ginawa ko yun. Matagal na panahon mo na silang inuuna at iniintindi. Hindi mo ba iniisip na baka ito ang tamang oras para isipin at unahin mo naman ang sarili mo? Matatanda na sila. And I'm sure, magagawa nila ng paraan kung paano sila mabubuhay kapag nawala ka sa poder nila o kapag tinigil mo na ang pagtulong mo sa kanila. Napalamutak sa sariling mukha ang dalaga. Isipin pa nga lang na itigil ang pagtulong ko sa kanila, pakiramdam kong sama-sama ako ng tao. Walang masama kung pipiliin mong unahin mo naman ang sarili mo matapos sa maraming taon na pagsasakripisyo at pag-aaruga mo sa kanila. Ikaw na rin naman na nagsabi nun, di ba? Sinanay mo silang nariyan ka lagi. Sa tuwing may kailangan sila, to the point na ikaw na talagang bumubuhay sa kanila. Niyakap ng mahigpit ng binata si Joanne. Nagawa mo ng lahat para sa kanila. Isa pa, sumusobra na sila sa pagtrato nila sa'yo. Di pa ba sapat na dahilan yun para lumayo ka sa kanila? Naisip ko na rin naman ang bagay na yan. Hindi ko lang alam kung kaya kong gawin. Siguro, kailangan ko lang ng kaunti pang panahon para magkaroon lang ng lakas ng loob. Nandito lang ako para sa'yo, okay? Nandito lang ako para suportahan ka sa lahat ng desisyon mo. Wow, grabe. Ganyan mo na ako kamahal ngayon. Handa ka nang sumuporta sa lahat ng desisyon ko sa buhay. Siyempre naman, hindi man ako maging parte ng mga magiging desisyon mo sa hinaharap. Gusto kong maging parte ako ngayon. Na pagkakaroon mo ng lakas na loob para magdesisyon sa sarili mo. Sino naman ang nagsabi sa'yo na hindi ka magiging parte ng mga desisyon ko? Ngayon pa nga lang, ikaw na ang laman ng isip ko eh. Sa tingin mo ba mawawala ka sa mga desisyon at plano ko sa buhay? Bagyang natawa si Callum. Parang, mas mahal mo ako ah. Hindi rin. Iniisip ko kasi na baka umiyak ka kapag nalaman mong hindi kita naiisip eh. Ba't naman ako iiyak? Kasi bading ka? Kapag inanakan kita, tatawagan mo pa na akong bading. Callum, yung bibig mo. Mas lalo lang natawa ang binata kasabay ng sunod-sunod na paghampas ni Joanne sa braso niya. Kahit papano nabawasan ang agam-agam ng dalaga dahil sa naging pag-uusap nila ni Callum. Ngayon niya lang naramdaman na may taong nariyan para sa kanya na handang sumuporta sa anumang gusto niya. Mas lalong naging malalim ang pagtingin nila ni Joanne at Callum sa isa't isa sa paglipas ng mga araw at linggo. Sa kabila ng problema ng dalaga sa tita at pinsan niya, ang lahat ng yun ay nawawala na parang bula sa tuwing kasama niya ang binata. Ngunit katulad ng sinasabi ng iba, hindi natin masusukat ang kasamaan ng isang tao base sa mga nagawa ng mga ito dahil meron pa silang mas isasama pa. Nasaan na ba yun? Tinago ko lang yun dito eh. Halos baliktarin na ni Joanne ang tindahan niya dahil sa paghahanap na ginagawa niya. Linggo ko rin yung inipon dahil gusto kong regaluhan si Callum. Bakit ngayon ko pa hindi makita? Nagpatuloy sa paghanap ang dalaga ngunit bigo siyang makita ang bagay na hinahanap niya. Sakto namang dumating sa tindahan ang tita niya na agad na nagtaka dahil sa ginagawa niya. Tita, nakita mo ba yung alkansya ko rito sa tindahan? Nandito lang yung kahapon eh. Alkansya? Yung lata ba? Oo tita, nakita mo ba? Kinuha ko. Ano? Wala ka kasi kahapon at kailangan ko ng pera. Wala rin naman lamang pera yung tindahan mo. Kaya naman nung makita ko yun, kinuha ko na. Bakit hindi ka man lang nagpaalam? Wala ka nga rito, di ba? Paano ako magpapaalam, Aber? Kahit na, sana hinintay mo man lang ako makauwi. O kaya naman sana tinawagan mo ako. Nagmamadali ako, kaya hindi ko na nagawa yan. Ano ba nirereklamo mo ha? Pera lang naman yon. Pwede mo pang kitain yon. Pwede ka nga humingi ng mas malaki dun sa manliligaw mo eh. Napakuyom ng mga kamao si Joanne dahil sa matinding galit. Hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki ang pera na yon. Inipon ko yun dahil may paggagamitan ako. Isa pa, basta mo nalang kinuha at hindi ka man lang nagpaalam. Pwede ba, Joanne? Huwag kang ang OA. Kung hindi naman pala tungkol sa pera ang pinoproblema mo, ay huwag ka mag-inarte dyan. Sana man lang nagpaalam ka kasi. Kapag nagpaalam ba ako, ipapayag ka. Bibigyan mo ba ako ng pera? Siyempre hindi. May paggagamitan ako nun eh. Oh, di ba? Kaya hindi na rin ako nag-abalang magpaalam. Grabe ka na, tita. Wala ka nang kasing sama. Pwede ba, Joanne? Huwag kang OA. Nasasabi mo lang yan kasi wala ka namang ginagawa para kumita ng pera eh.
Hindi ka naman naghihirap para magkaroon ng pera kasi humihingi ka lang sa akin. At ngayon ninakawan mo pa ako. Ninakawan? Maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Bakit? Totoo naman ang sinabi ko ha. Basta mo nalang kinuha ang pera ko kaya pag nanakaw yun, magnanakaw ka. Sumusobra ka na. Napasa po sa pisngi si Joanne nang bigla siyang sampalin ng tita niya. Ramdam niya ang hapdi at init noon, pero mas nanaig ang galit na nararamdaman niya. Nanlilisik ang mga matang tinitigan niya si Bebang. Ikaw ang sumusobra na tita. Huli na, bago mapagtanto ng dalaga ang gagawin niya. Hindi niya napigilan ng kamay na lumagapak yun sa pisngi ng tita niya. Sakto namang dumating din si Mira na siyang nakasaksi sa nangyari. Hoy Joanne, ano sa tingin mo ginagawa mo? Bakit na sinampal si Mama? Nasisiraan ka na ba ng utak? Isa ka pa. Mag-ina kayong magnanakaw. Ano? Wala akong alam sa sinasabi mo. May CCTV ako sa tindahan at nakikita ko kung paano ka mangupit dito. Hindi ka pa nakontento sa panghingi sa akin? Talagang nagagawa mo pa akong nakawan? Hindi kami magnanakaw. Nagulat na lang si Joanne nang biglang hablutin ni Mira ang buhok niya. Hindi naman siya nagpatinag ay hinila niya rin ang buhok nito hanggang sa halos magulong na silang dalawa sa sahig. Mabuti na lang at biglang dumating si Calum na siyang umawat sa dalawa dahil wala namang ibang ginagawa si Bebang kundi ang manood. Ano nangyari dito? Bakit nag-aaway kayo? Kunot noong tanong ng binata. Itong mag-inang to, ninakawan ako. Ano? Ulitin mo pa yung sinabi mo. Paduduguin ko yung bibig mo, ha? Ikaw pa ang may ganang magalit, Mira? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo, ay ito pang gagawin yung kapalit. Ang kapal ng mukha niyong mag-ina. Huwag kang ngang mayabang, Joanne. Ano, nagkaroon ka na ng tapa, ngayon may lalaki ka na. Labas sa usapan dito si Calum, tita. Bakit palagi niyo siyang sinasali? Nagkakaganyan ka lang naman simula nang dumating yan sa buhay mo, di ba? And so, hindi ba pwedeng sa tagal niyo kung inaabuso ay ngayon ako nagising sa lahat? Okay, stop. Pag-awat ni Calum. Joanne, let's go. Saan tayo pupunta? Ilang beses ko na sinabi sa'yo na sumama ka na lang sa akin dahil alam ko na ganitong ginagawa nila sa'yo. Ngayon nakita mo na lahat. Hindi na ako makakapayag na manatili ka pa rito. See? Matapang ka na ngayon dahil may mapupuntahan ka na. Tingnan na lang natin kung magtatagal kayong dalawa. Pwede bang manahimik ka? Kayo na ito may ginawang masama kay Joanne, pero kayo pa itong matapang? Para bang kayo ang biktima? Gusto niyo bang ipakulong ko pa kayo? Para matahimik kayo? Ano? Bakit ka nakikialam? Ngayon, natatakot ka? Magpasalamat lang kayo mag-ina dahil iniisip ko si Joanne kumpara sa ginawa niyo sa kanya. Kung ako lang masusunod, sisiguraduhin kong mabubulok kayong dalawa sa kulungan dahil sa mga kademonyohan niyo. Hinawakan ni Calum ang kamay ng dalaga at agad niya itong hinila palabas ng tindahan. Mabilis namang humabol ang mag-ina sa dalawa. Bakas pa rin ang galit sa kanilang mga mukha. Sige Joanne, ituloy mo yung pagsama mo sa lalaking yan at sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan sa oras na iwan at lokohin ka niyan. Pagsigaw na singhal ni Bebang. At sino naman po nagsabi na lolokohin at iiwan ko si Joanne? Paano ka nakakasiguradong magtatagal kayo? Mahal ko si Joanne at mahal niya ako. Sapat ng dahilan yun para masigurado kong magtatagal kami. Nahihibang na kayong dalawa. Natakot ka bang iwan ko kayo, tita? Ano bang sinasabi mo? Wala naman akong pakialam sa'yo. Ngayong wala na akong mapapala sa'yo, wala na akong pakialam kahit ano pang gawin mo. Ganun ba? Sige. Bumuntong hininga si Joanne. Maraming salamat sa isang malaking aral na binigay niyo sa akin. Na dapat, hindi ako magtiwala sa mga katulad niyong kahit kamag-anak ay kayang abusuhin. Ano? Hoy! Bumalik ka rito! Oh, Joanne, anong nangyayari? Nag-away na naman kayo ng tita mo? Agad na natigilan si Richelle nang makita niyang lalaking kasama ng kaibigan. Teka, di ba ikaw yung lalaki sa bar? Ano to, Bes? Mamaya na ako magpapaliwanag, ha? Sumama ka sa amin. Ha? Saan ka ipupunta? Hindi sumagot ang dalaga at nagpatuloy lang siya sa paglakad palapit sa kotse ni Calum. Bago pa siya makasakay, ay bigla siyang napahinto nang maalala niya. Maya-maya lang ay nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa tindahan. Joanne, saan ka pupunta? Agad na humabol si Calum sa dalaga. Huy, Joanne, anong nangyayari sa'yo? May nakalimutan lang ako. Ano? Ang anak ko. Napatigil sa paghabol ang binata. May anak ka? Walang nakuhang sagot si Calum dahil nagpatuloy sa pagtakbo ang dalaga. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon dahil sa sinabi ni Joanne. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya at kahit anong pigil ang gawin niya rito ay bigo siyang mapakalma ang sarili niya.
Callum, right? Napaigtad sa gulat ang binata dahil hindi niya napansin ang paglapit ng kaibigan ni Joanne sa kanya. Yes. Wala akong masyadong alam tungkol sa'yo dahil hindi rin kami madalas na makapagkita ni Joanne. Pero nabanggit ka naman niya sa akin eh. Hindi mo pa alam na may anak siya? I mean, may tinuturing siyang anak? Nangunot ang noon ni Callum. Anong ibig mong sabihin? Bago pa makasagot, ang babae ay narinig na ng binata ang malakas na atungal ng isang biik. Kasunod nun ay ang paglapit ng mga yabag ni Joanne habang hinihingal. Nanlalaki ang mga mata ni Callum nang mapatingin siya sa dalaga at karga-karga nito. Bakas ang matinding pagtataka sa kanyang mukha. Muntik ko nang makalimutan ng anak ko nang dahil sa sobrang inis at galit ko. Angil ni Joanne. Hindi mo sinabi sa kanyang tungkol dyan? Tignan mo tuloy ang mukha niya. Parang pinagsakluban na ng langit at lupa dahil sa matinding pagtataka. Ay, oo nga pala Callum. Ito nga paling anak ko, si Jopay. Jopay anak, siya si Callum. Ang soon-to-be dad mo kung gusto niya. May anak ka? At isang biik yun? Tumango si Joanne. Oo, may problema ba ron? Ang akala ko, may anak ka talagang hindi mo man lang sinabi sa akin. Ano bang iniisip mo? Nabuntis ako noon? At nagkaroon ng anak? Hindi nga ako nagkaroon ng manliligaw at nobyo, di ba? Paano mangyayari yun? Bigla na lang humagalpak ng tawa si Richelle. Mamaya niyo na pag-usapan ng tungkol dyan. Aalis pa tayo, di ba? Tara na. Gusto ko nang malaman ang lahat ng nangyari. Agad namang umalis ang tatlo at nagtungo sa bahay ni Callum. Doon ay kinwento ni Joanne ang lahat ng nangyari kanina at makikita ang galit sa parehong mukha ng binata at ni Richelle habang nakikinig sila. Sa kabila ng naging away ng dalaga sa tita at pinsan niya, mababakas ang kaginhawaan sa kanyang mukha. Finally, Joanne, I'm so proud of you. Tumayo si Richelle para yakapin ng kaibigan niya. Matagal ko nang sinasabi sa'yo na gawin mo yan. Alam ko kung anong dahilan mo at naiintindihan ko yon, pero masaya talaga ako ngayon dahil nagawa mo na silang bitawan. Tama ang sinabi ng kaibigan mo. Tama lang na pinili mo ngayon ang sarili mo. Dahil sobra-sobra na talaga yung kasama ang ginagawa nila sa'yo. Hindi ko rin alam kung paano ko nagawa yun o kung paano ko nagawang sabihin sa mga yun yung sinabi ko kanina. Siguro dahil napuno na siguro talaga ako. Bigla na lang hinila ni Callum ang dalaga dahilan para mapabitaw ito mula sa pagkakayakap ni Richelle. Ako naman, kanina ako pa nakayakap sa kanya eh. Aba? I'm so proud of you, mahal. Mahal? Hindi na itago ni Richelle ang kanyang pagkagulat. Deadmahin na nga natin ang pag-aaway niyo ng tita at pinsan mo, Joanne. Ikwento mo nga kung anong namamagitan sa inyo ng lalaking yan at bakit mahal ang tawagan niyo. Ha? Ewan ko rin sa isang to kung bakit yun ang tawag niya sa akin ngayon. Mahal kita, kaya mahal ang itatawag ko sa'yo. Wow! Isa pa, dito ka natitira sa bahay ko simula sa araw na to. Kaya naman, walang masama kung yun ang tatawag ko sa'yo. Teka. Dito ka titira? Bakit? Paano? Napabuntong hininga na lamang si Joanne at saka siya nagsimulang magkwento sa kaibigan niya. Hindi na itago ni Richelle ang kilig niya habang nakikinig. Nang mga sandaling yon, nawala na sa isip ng dalagang nangyaring gulo kanina. Aminado siyang isang malaking tinik ang natanggal sa tagiliran niya ngayong nakaalis na siya sa poder ng tita niya. Mabilis na nakapag-adjust si Joanne sa bago niyang buhay kasama si Callum. Sa bawat araw na lumilipas, ay mas nagiging malalim ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Hanggang sa magkatuluyan silang dalawa. Mahal, anong ginagawa mo? Gulat na bulalas ni Callum nang makalabas siya ng kwarto nila. Naglilinis ng bahay. Bakit? Anong bakit? Hindi mo dapat gawin yan. May tagalinis ako ng bahay. Wala naman akong magawa. Kaya inabala ko na ang sarili ko sa paglilinis. Nakapagluto na rin ako ng almusal. Hinihintay lang kitang magising para makakain na tayo. Ginising na lang sana ako. Ang sarap-sarap ng tulog mo eh. Paano ko magagawa yun? Humihili ka pa nga eh. Napangiwi ang binata. Hindi ako umihilig ha. Akala ko rin nung una. Pero nung makatabi kita sa pagtulog kagabi, saka ko nalaman. Hindi nga ako umihilig. Huwag ka nang mahiya. Wala namang masama kung humihilig ka eh. Inakbayan ng dalaga si Callum. Pagkatapos ay bahagyang ginulo ang buhok nito. Halika na't kumain na tayo, mahal. Hindi na nagawang magreklamo pa ng binata dahil hinila na siya ni Joanne papunta sa kusina. Nakahain ang lahat ng pagkain sa mesa, kaya naman agad silang nagsimulang kumain. Hindi na wala ang pagkukwentuhan nilang dalawa at syempre, naroon din ang kanilang pag-aasaran.
Tuluyan nang binaon ni Joanne sa limot ang masamang alaala niya sa dati niyang buhay at tinuon na lang ang kanyang atensyon sa pagsasama nila ni Callum. Bitawan mo ako. Callum, huwag mo na akong kilitiin. Nahihirapang sigaw ni Joanne dahil sa pangingiliting ginagawa ng binata sa kanya. Ano ba? Isa? Imbis na makinig ay nagpatuloy lang si Callum sa kanyang ginagawa. Kung kanina ay sa kusina sila nag-aasaran, ngayon ay nasa sala silang dalawa at nakalupaypay sa sahig. Callum, isa. You asked for this, mahal. Kanina mo pa ako inaasar. Kaya naman kailangan mo maparusahan. Parusa? Nung parusa naman ang sinasabi mo, Aber? Imbis na sumagot, mabilis na ipinasok ng binata ang isang kamay niya sa loob ng damit ng dalaga at agad na hinawakan ng dibdib nito. Impit na napadaing si Joanne dahil sa pagkabigla at sinubukan pa niyang tumayo, ngunit agad naman siyang pinigilan ni Callum. Anong ginagawa mo? Dito sa sala? Bakit naman hindi? Ang bawat sulok ng bahay na to ay paraiso nating dalawa. Kaya naman pwedeng-pwede natin gawin kahit saan. Nababaliw ka na. Hindi natin pwedeng gawin yan sa harap niya. Tinuro ni Joanne ang kanina pang nag-iingay sa bandang gilid nila. Nasa harap tayo ng anak natin, kaya naman hindi natin pwedeng itong gawin. Ano? Big lang naman yan Nung sinasabi mo anak natin, sino nagsabi sa'yo tinuturing ko anak yan? Tinulak ng dalaga si Callum. Anong sinabi mo? Simula pala nang tumira kami rito, hindi mo tinuturing na anak si Jopay? Ang sama-sama mo. Big nga lang yan. Anak ko nga siya. Anak. Kung hindi mo siya matatanggap bilang anak ko, at kung hindi mo siya ituturing na parang anak mo na rin, ay aalis na lang kami rito. Ano? Gagawin mo yan dahil sa isang biik? Anak ko nga siya. Okay, fine. Anak mo nga. Mamili ka, Callum. Ituturing mo anak si Jopay. O aalis kaming dalawa rito. Ngayon mismo. Nagbibiro ka lang, di ba? Mukha ba akong nagbibiro? Kinuha ni Joanne ang biik para kargahin at saka siya humarap sa binata. Seryoso ako, Callum. Napakamot sa ulo ang binata kasabay ng sunod-sunod niyang pagbuntong hininga. Kakaiba ka talagang babae ka. Oo na, tinatanggap ko na siya bilang anak natin. Totoo ba yan? Baka mamaya nagsisinungaling ka lang ha? Seryoso ako, mahal. Mas gugustuhin ko pang tanggapin ang biik na yan kaysa naman mula ka sa akin. Lumapit si Callum sa dalaga at niyakap niya ito. Malay mo, maging ulam pa natin yan kapag lumaki yan. Ano? Buisit ka? Napahagalpak ng tawang binata habang nagmamadali siyang tumatakbo palayo kay Joanne. Binaba muna ng dalaga ang biik bago niya hinabol si Callum, ngunit nabigo siyang mahuli ito. Kitang-kita ang labis na tuwa sa kanilang dalawa habang naghahabulan sila sa buong bahay. Kahit silang dalawa lang ang nandito, pakiramdam nila ay kumpleto na ang pamilya nilang dalawa at wala na silang mahihiling pa. Sa paglipas ng mga linggo at buwan ay tuluyan ng nabalot ng pagmamahalan ang pagsasama ni na Joanne at Callum. Hindi nagtagal ay nagpropose na ang lalaki hanggang sa magpakasal silang dalawa. My gosh! Hindi ko inaasahang aabot kayong dalawa sa kasalan! Natatawang angil ni Richelle sa kanyang kaibigan. Ang akala ko ba ay lulutuin ni Callum yung anak mo? Naghanap nga ako ng magandang pagkakataon Parang gusto ko ng bacon. Callum, subukan mo lang. Easy ka lang, girl. Katatapos lang ng kasal niyo, baka naman maghiwalay kayo agad ng dahil sa biik mo. Anak ko nga siya. Anak namin siya. Whatever. Maiba ako, Joanne. May balita ka ba sa tita mong kamponis sa Tanas? Umiling ang babae. Wala na rin naman akong pakialam sa kanila. Paano pala yung tindahan mo doon? Iniwan ko na sa kanila. Bahala na silang mag-ina kung anong gusto nilang gawin doon. Iniwan ko yun sa kanila para silang mag-asikaso at para magkaroon sila ng pagkakakitaan. Kung hindi sila nagbago, sigurado akong binenta na nila yun. Kung nagbago sila, siguro naman maayos na rin ang buhay nilang dalawa. Inakbayan ni Callum mga asawa. Ibang klase ka talaga, mahal. Naisip mo pa rin talaga sila. Kahit ganun ang ginawa nila sa'yo. Naisip ko lang din kasi noon, kung aalis ako, sino maiiwan sa tindahan para mag-asikaso? Binigay ko na lang sa kanila. Pero wala na akong pakialam sa kung anong ginawa nila ron pagkatapos kong umalis. You look happy now, Bess. Masaya ako para sa'yo dahil sa ganitong punto ka na ng buhay mo Ang buong akala ko kasi tatandang dalaga ka na at sunod-sunuran sa tita at pinsan mo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi masamang piliin at unahin ang sarili. Tama ka, Richelle. Kung ang pag-iisip ko ay katulad pa rin ng dati, hindi kami aabot sa ganito ni Callum. Siguro ay naroon pa rin ako sa poder ng tita ko at naghihirap. Kalimutan mo na yun, mahal.
Matagal nang nangyari yun. Alam kong mahirap kalimutan ng mga bagay na yun at alam ko rin na naging tulay ang mga pinagdaanan mo noon para maging kung sino ka ngayon. And still, kailangan nating pagtuunan ng pansin kung ano mang meron na tayo ngayon. At ang mga kaharapin pa natin sa inaharap. Aalis na muna ako. Masyado nang nagiging sweet ang paligid. Baka langgamin ako. Biglang paalam ni Richelle. Pre, congrats. Joanne, congrats. Pasigaw na sabi ng isang lalaki na naglakad palapit sa asawa. Sino naman tong magandang dilag na kasama nyo? Ako? Magandang dilag? Mukha mo. Tiko, sandali. Siya si Richelle, kaibigan ni Joanne. Salamat, Gray ha. Akala ko hindi ka pupunta kahit sa reception eh. Richelle? What a cute name. Salamat sa pagpunta, Gray. Halika, kumain ka muna. O mas gusto mo sundan mo muna yung kaibigan ko. Ha? Napuno ang gabing yun ng ingay, tawanan at saya. Hindi maipaliwanag na Joanne at Calum ang nararamdaman nila. Ngunit alam nila na sa kanilang mga sarili na wala silang ibang mahihiling pa. Ang lahat ay umaayon sa kanilang mga plano. At sa tulong ng tadhana at pag-ibig ay unti-unti na silang nalalapit sa kanilang pangarap na pamilya. Mas lalong naging matibay at matatag ang pagmamahalan ng mag-asawa sa paglipas ng mga araw. Hindi pa rin nawawala ang kanilang asaran, ngunit mas mababakas ang pagmamahal nila para sa isa't isa ngayon. Mahal! Mahal! Malakas na sigaw ni Joanne. Calum, bilisan mo! Bakit? Bakit anong nangyari? Okay ka lang ba? May masakit pa sa'yo? Humahangos na pumasok sa banyong lalaki at tunay natagpuan ang kanyang asawa na may hawak na isang maliit na bagay. Nanggigilid ang mga luha ni Joanne ng mga sandaling yon habang impit na nag-ingay naman ang biik na nasa kandungan nito. Okay lang ako, mahal. Eh bakit umiiyak ka? Bakit nakaupo ko dyan sa sahig ng banyo? Tingnan mo to. Ano to? Pregnancy test. Nanlaki ang mga mata ni Calum pagkatapos na mapatitig sa maliit na bagay na inabot sa kanya ng asawa niya. Pregnancy? Buntis ako, mahal. Ha? Ano? Buntis ako. Magkakaanak na tayo. Tuluyan ang umagos ang mga luha ni Joanne pagkatapos ay dali-dali siyang tumayo para harapin ang asawa niya at yakapin ito ng mahigpit. Unti-unting sumilay ang isang malawak na ngiti sa labi ni Calum. Ngunit hindi pa rin nawawala ang gulat sa kanyang mukha. Seryoso ka ba? Magkakaanak na tayo? Oo, mahal. Tignan mo pa ang hawak mo. 2 lines, oh. Totoo ba to? Baka naman nagkakamali ka lang ha? Bumitaw si Joanne sa pagkakayakap niya sa kanyang asawa. Pagkatapos ay saka siya naglakad palapit sa basurahan na nasa banyo. Saglit siyang nagkalkal doon. At nang humarap siya muli kay Calum ay may 5 pregnancy test kit na siyang hawak. Ilang beses kong sinubukan para makasigurado. Pareho lang ang resulta. Kung gusto mo pumunta tayo sa ospital para magpatingin, mas makakasigurado tayo kapag ganun. Buntis ka nga. Buntis ka nga, mahal. Sa pagkakataong ito, si Calum naman ang yumakap ng mahigpit sa asawa. Magkakaanak na tayo. Pwede ko nang iluto si Jopay. Halos masubsob ang lalaki dahil sa malakas ng pagtulak sa kanya ng asawa niya. Nakasimangot na si Joanne at nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Calum. Nakakuyom rin ang mga kamao niya na parang bang nagpipigil lang ng galit. Anong sinabi mo? Magkakaanak na tayo. Ano pa? Pwede ko nang iluto si Jopay. Gusto mo bang ikaw ang iluto ko? Nagbibiro lang ako, bali ito naman. Alam ko namang mahal na mahal mo yung biik na yun. Pero magkakaanak na tayo. Kaya dapat ituon mo na yung atensyon at pagmamahal mo sa magiging anak natin. Anak ko rin si Jopay. Kahit na magkaroon tayo ng anak, hindi pa rin magbabagong turing ko kay Jopay. Una. Hindi ka naman mabiro kasi. Binabalaan kita, Calum, ha? Ha? Calum Scott Hernandez. Kapag may nangyari kay Jopay, lalayasan talaga kita. Walang mangyayari sa kanya, okay? Napatingin ang lalaki sa biik na ngayon ay nasa paanan na ni Joanne. Hoy, biik. Narinig mo yun? Mahal na mahal ka ng mami mo. Mas mahal ka pa nga ata niya kaysa sa akin eh. Tanging ingay ng biik lang ang nakuhang sagot ni Calum. Binatukan pa siya ng asawa niya bago nito binuhat ang biik at naglakad palabas ng banyo. Agad namang sumunod ang lalaki sa kanyang asawa at nabutan niya ito sa kusina. Pupunta tayo sa ospital. Mag-aalmusal muna tayo. Maupo ka na lang. Ako na magluluto. At ano naman kaya kaya mong lutuin, Aber? Sa tagal nating magkasama. Ngayon mo lang naisipang magluto, ah. Marunong akong magluto, mahal. Masarap lang talagang niluluto mo kaya inayaan kita nun. Ngayon buntis ka na. Kailangan mo maging maingat. Hindi ka dapat napapagod. Kaya ako nang gagawa ng mga kailangan natin dito sa bahay.
Oo eh. Maupo ka na doon. At ayaw mo na ipatikim ko sa iyo ang masarap na pagkain. Ikaw lang ang makakatikim. Napangiti si Joanne, pero sumunod na lang siya sa utos ng kanyang asawa. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay niya dahil sumunod rin naman sa kanya si Callum. Umakyat siya sa mesa. Bahagyang nahiga at saka nagsimulang maghubad. Hoy! Anong ginagawa mo? Ipapatikim sa iyo ang pinakamasarap na pagkain. Ano namang kinalaman ng paghuhubad mo doon? Ako ang kakainin mo. Halos masamid ang babae dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Nahihibang ka na ba? Hindi, joke lang. Bumaba ka dyan, pagluto ka doon. Imbis na sumunod, lumapit si Callum sa babae hanggang sa isang dangkal na lang ang espasyo ng kanilang mga muka. Isang matamis na ngiti ang iginawad niya sa kanyang asawa pagkatapos ay hinalikan pa nito ang noo at ilong niya. Mahal na mahal kita, Joanne. Mahal na mahal din kita, Callum. Pareho silang napapikit nang maglapat ang kanilang mga labi. Ramdam nilang dalawang labis na saya na nararamdaman nila ng mga sandaling yon dahil na rin sa isang balitang matagal na nilang hinihintay. Sino nga bang mag-aakala na aabot sa ganito ang lahat sa pagitan nina Joanne at Callum? Ang inaasahang one-night stand lamang ay nauwi sa isang pag-iibigan. At ngayon, sila ang nagkatuluyan. Isa itong patunay na ang pagmamahalan ay merong sariling plano para sa mga taong nakatakda para sa isa't isa. At ang tanging kailangang gawin lamang ay maghintay at ang maniwala. Hindi naging madali kay Joanne ang buhay sa poder ng mapang-abuso at manggagamit niyang tita at pinsan. Naway magsilbing aral sa ating lahat na ang kabutihan ay hindi dapat inaabuso at mas lalong hindi dapat hinahayaang maabuso ng kahit sino. Kahit pa malapit na tao ang mga ito sa atin. Ang pagdating ni Callum sa buhay ni Joanne at ang pag-iibigan nilang dalawa ang siyang nagpagising sa dalaga. Ang siyang naging dahilan para magkaroon siya ng lakas ng loob na piliin at unahin ang sarili niya. Piliin at unahin kung ano ang tama. Katulad ng sinasabi ng iba, sa mga oras na nahihirapan ka na at hindi mo na alam kung ano ang gagawin, may taong dadating na siyang tutulong at magbibigay sa iyo ng lakas ng loob para lumaban at magpatuloy. At yun ang nangyari kay Joanne nang makilala niya si Callum. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang kwento ng pagmamahalan ni Joanne at ni Callum. Maraming salamat po sa palaging pakikinig, pagtangkilik at pagsuporta sa mga kwento ng Dear Celine. At naway, makasama ko pa kayong muli sa mas marami pang kwento.